Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Monico. Taong 1972, Baloy, Lanao del Norte. Isang taong maraming napagtagumpayan sa buhay, mailalarawan itong si Monico. Kung hindi dahil sa kanyang mga sakripisyo at paghihirap noong ikalawang digmaan, hinding-hindi niya matatamasa ang karangyaang kasalukuyan niyang tinatangan. Para sa mga hindi nakakakilala sa kanya, hahanga talaga sa kanyang mga istorya. Pero sa harapan ng kanyang mga kadugo, bawat isa sa mga ito walang bilib sa kanya. Lingid kasi sa kaalaman ng karamihan, itong si Monico, nakuha niya ang kanyang yaman dahil sa pangungulimbat ng mga lupain at ari-arian ng mga kadugo nilang naghihirap noong panahon ng digmaan. Bilang isang dating sundalo, hindi inuna ni Monico ang pagliligtas sa kanyang bayang Sinilangan. Sa halip, habang abala ang kanyang mga kasama sa pakikipagpatayan, nakatuon naman ang kanyang atensyon sa pananakot sa kanyang mga kadugo, maging sa mga mayayamang pamilya noong mga panahong yon. Bilang may posisyon sa militar, sakop ng kanyang kapangyarihan ang iilan sa mga tauhan niyang palihim niyang ginagamit para mangulimbat ng mga salapi at ari-arian. Ang mga taong nagmamatigas sa kanyang nais noon, isinasabay niya sa mga hapong napapatay nila. Hindi na rin yun nabibigyan pa ng hustisya, gawa ng maging ang malalapit na kaanak ng mga ito na nakasaksi sa karumal-dumal na ginawa niya, hindi rin niya sinasanto. Yun lang kasi ang nag-iisang paraan upang mapanatiling malinis ang kanyang pangalan. Isa rin yun sa mga naging daan ni Monico upang mapanatiling buhay hanggang sa pagwawakas ng ikalawang digmaan. Magmula noong bumalik ang kapayapaan sa kanilang lugar, paisa-isa na ring lumayo ang kanyang mga kapatid. Kasama ng mga ito ang iilan sa kanilang mga kadugo na meron ding tinatagong galit sa kanya. Siyempre dahil sa wala naman siyang pakialam sa mga ito, minabuti naman niyang manatili sa lugar kung saan siya isinilang. Kung iisipin kasi, di hamak na mas pabor yun kay Monico, lalo na't walang testigo sa mga masasama niyang gawain noong mga panahong yun. Sa pagsapit ng taong ito, medyo may katandaan na itong si Monico. Sa abot ng pagkakatanda ng kanyang anak, nasa 50 anyos na siya. Dahil sa napapansin na niya ang mabilis niyang pagtanda, unti-unti naman siyang tumatalima sa mga masasama niyang gawa noong kabataan pa niya. Para ipakita rin ang kanyang naging pagbabago, nakipaglapit siya sa mga tao sa kanilang lugar. Siya na rin ang nagsisilbing sumbungan at hingian ng tulong ng mga ito sa oras na hindi umaayon sa kanila ang pagkakataon. Dahil sa ganun niyang gawain, marami ang humanga at umidulo sa kanya. Sa sobrang popular nga noon ni Monico, tuwing lalabas siya ng bahay, maraming tao noon ang lumalapit para mag-abot ng bunga ng kanilang pagpapagal. Siyempre, hindi naman niya yun tinatanggihan, gawa ng alam niyang sa ganoong paraan na ipapakita ng mga tao ang pagmamahal sa kanya. Naniniwala rin siya noong habang buhay niyang mararanasan ang ganoong karangyaan at kasiyahan, subalit lingid sa kanyang kaalaman, malapit na palang dumating ang taong sisingil ng kanyang mga masasamang gawa. Bago matapos ang taong ito, nalaman ni Monico na muling bumalik sa kanilang lugar ang panganay niyang kapatid na si Teodor. Nagdulot ito ng pagkabahala para sa kanyang mga anak, pero hindi naman niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin.
Sa isip-isip niya kasi, ano naman ang magagawa ng matanda niyang kapatid sa kanya at sa mga tauhan niya. Paniguradong mahihirapan din yun kahit nakausapin siya, gawa ng hindi madali ang makapasok sa kanilang tahanan nang hindi yun natutunugan ng kanyang mga tauhan. Sa halip na mabahala para sa binabalak ng kanyang kapatid, mas lalong tumindi ang hangarin niyang yabangan ito. Gustong-gusto niya kasing maipakita sa kanyang mga kadugo kung gaano nakalayo ang agwat nila sa bawat isa. Upang mapatunayan din kung totoo nga ba ang kumakalat na istorya, personal niya yung ipinahanap sa kanyang mga tauhan. Sa loob ng isang araw na paglilibot nito sa mga karatig sityo, tuluyan na nga nitong nakumpirma na nakabalik na nga ang kapatid niya. Base rin sa ulat na kanyang nalaman, kasalukuyan yung nanunuluyan sa isang matandang babaeng nakatira sa kabilang baryo. Dagdag pa ng mga tauhan niya, uugod-ugod na ang kanyang kapatid, kaya malabong magawan pa siya nito ng masama. Mariin ding inilahad ng mga tauhan niyang nakakita ang kalunos-lunos nitong sitwasyon. Ayon sa mga ito na, sa sobrang hirap ni Theodore, halos hindi na yun makasuot ng magandang damit. Hirap na rin yun sa kanyang buhay, gawa ng mula tuhod hanggang talampakan, punong-puno yun ng sugat na animoy hindi nagagamot. Dahil sa sinabi nito, tumawa lang naman siya, sabay wika sa mga tauhan niya ng, "Salamat sa impormasyon. Heto ang pera. Pasayahin niyo na muna ngayon ang inyong pamilya. Ipapatawag ko na lang kayo kapag may kailangan ako sa inyo." Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, tuwang-tuwa naman yung nagpasalamat sa kanya habang mabilis na naglalakad papalabas ng bahay. Hindi naglaon nang siya na lamang ang natira. Inabisuhan niya ang kanyang mga anak na kitain ang tiyuhin nila. Ang nais niya kasi noong mangyari, makilala naman ito kahit papaano ang kanyang mga anak. Naniniwala rin siyang wala itong magagawa para masakta ng mga supling niya dahil magmula noong bata pa sila, kilala na niya ang kapatid niyang yon. Sa kanilang 12 magkakapatid, ito ang pinakamabait sa lahat. Nasisiguro rin niyang hindi yun pumunta para sumbatan siya, pagkus bumalik lamang yon para bisitahin ang kinagisnan nilang lugar. Matapos namang makuha ng anak niya ang kanyang basbas, hindi na rin yun nagsayang pa ng oras na puntahan ang kanilang tiyuhin. Sa totoo lang, Pinuno, di naman nakipagkita ang mga anak ni Monico sa tiyuhin nito dahil sa kagustuhan nila, bagkus kaya nila yung ginawa ay dahil sa alam nilang may pabuyang naghihintay kung susundin nila ang nais ng kanilang padre de pamilya. Makalipas pa ang 1 oras, narating na nga ng mga ito ang tahanang tinutuluyan ni Theodore. Di pa man yun nakakapasok, panay na ang ginagawa nitong pagsigaw na animoy nag-e-eskandalo. Maya-maya pa, nang makapasok na sila sa bahay ni Aling Maring, agad naman silang sinalubong ng kanilang tiyuhin, bit-bit ang isang buwig ng saging. Pagharap naman ito sa kanila, kalmado naman yung nagtanong kung nasaan ang ama nito. Pagtatapat pa ni Theodore na wala siyang balak makipag-usap sa mga walang kwenta nitong anak. Nang marinig naman ng pinakapanganay ang kanyang sinabi, bigla naman yung tumawa, sabay sagot sa kanya ng, "Grabe ka naman, Tiyo. Hindi ka ba masaya na makita mo kami? Dekada rin ang lumipas, magmula nung nilisan niyo ang lugar na ito. Sabi sa akin ni Itay, dumidede pa kayo kay Inay nung umalis kayo. Kamusta na ho ba? Alam niyo ho, masaya kami na makita kayong nasa maayos na kalagayan." "Ha? Masaya kayo?
Mukhang hindi mo nauunawa ng mga bagay na sinasabi mo. Di na ako magtataka. Ganon din naman ang iyong ama. Imposible namang magbunga ng mangga ang puno ng santol, hindi ba? Sagot naman ni Teodor. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, doon na nagsimula ang pangungutya ng mga anak nito. Sa halip di na patulan niya pa ang pangmamaliit at pangmamata nito sa kanya, pinili na lamang niyang manahimik. Hindi naglaon, nang medyo marindi na ang mga ito kakasalita, agad naman itong pinagtulungan na sirain ang bakuran ng bahay ni Aling Maring. Pagsilay naman ni Teodor sa ginawa nito, dali-dali naman niya itong nilapitan at walang pagdadalawang isip na sinapak. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak niya, inabot ng ilang segundo bago yun makatayo. Dahil sa kanyang ginawa, nagdulot naman yun ng gulo sa bahay mismo ng matandang tinuluyan niya. Akmang pagtutulungan na rin sana si Teodor ng kanyang mga pamangkin. Mabuti na lang mabilis na dumating ang mga tanod na dali-dali namang umawat sa kanila. Maya-maya pa, nang humupa na ang tensyon sa kanilang mga panig, hindi na rin nagbigay pa ng mga karagdagang testamento ang magkakapatid. Sa halip ang ginawa na lamang ng mga ito, umuwi sa kanilang tahanan nang hindi na nagsasabi ng kung ano-ano. Paglayo naman ng mga binatilyong yon, agad naman siyang kinausap ng punong barangay tungkol sa pamilya ng mga batang nakaaway niya. Ayon dito, hindi magandang kaaway itong si Monico. Marami na yung pinatay sa kanilang lugar. Napilit naman itong pinagtakpan ng mga mabubuti nitong gawa. Dagdag pa nito na, matagal na nilang iniiwasan ng taong yon, kaya halos hindi nila maisip kung papaano nagkaroon ng gulo na kinasangkutan naman ng mga anak nito. Nang marinig naman ni Teodor ang sinabi ng lalaki, siya na mismo ang naglahad na kapatid niya ang taong tinutukoy nito. Pagtatapat pa niya na, kaya siya bumalik sa lugar nila ay para turuan niyo ng leksyon. Utos siya ng mga matatanda sa kanilang pamilya, kaya kahit ayaw na niyang makita ang pagmumukha nito, pinili niya pa ring sumunod. Nang marinig naman ng punong barangay ang kanyang sinabi, mariin naman siya nitong pinayuhan na magdoble ingat. Bukod kasi sa kargado ng matataas na kalibre ng armas itong si Monico, marami rin yung tauhan na nakahandang tumulong sa kanya anumang oras. Pagkarinig naman ni Teodor sa sinabi nito, mahinahon naman niyang tinapik ang balikat nito, sabay wika ng, "Huwag kang mag-alala. Hindi ako pumunta rito ng basta-basta. Nakahanda rin kami at alam kong ikakagulat ng kapatid ko ang ipapakita ko sa kanya." "Sige ho, Kapitan. Uuwi na ho kami ni Aling Maring. Pasensya na sa abalang na idulot namin sa inyo." Matapos naman niyang mailahad ito, hindi na rin sila nagtagal sa barangay. Pagka-uwi nila Teodor, agad naman silang nag-usap ng matanda ukol sa mga bagay na kanyang gagawin. Sa kabilang panig naman, galit na galit itong si Monico nang malaman niya ang nangyari sa kanyang anak. Dahil dito, tinipon niya ang kanyang mga tauhan para maghanda sa pagsalakay ng mga ito sa bahay ng matanda. Sa sobrang gigil niya kasi noon, hindi na yon nagdalawang isip na ipapatay ang kanyang kapatid kahit hindi niya pa yon nasisilayan. Pagsapit naman ng gabi, habang nagpapahinga na ang karamihan sa kanilang mga kababaryo, dahan-dahan namang umusad ang grupong inutusan niya. Mabilis at tahimik ang naging kilos nito, hanggang sa narating na nito ang baryo kung saan naninirahan si Aling Maring. Pagsilay naman nila sa bahay ng matanda, nasipat nila itong si Teodor, kampanting nakaupo sa labas ng bahay, abalang-abala sa pag-iinom ng tuba. Dahil dito, dali-dali naman nila itong nilapitan,
sa paniniwalang hindi sila nito natutunugan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, bago pa man sila umalis sa bahay ng kanilang amo, alam na nito ang kanilang mga binabalak. Maya-maya pa, nang magkaroon na yon ng sapat na layo mula sa kinaroroonan niya, dahan-dahan naman itong itinutok ang mga hawak nilang armas. Nang mapagtanto naman nilang matotodas na nila ito, walang pagdadalawang isip naman nilang kinalabit ang gatilyo na siyang naging sanhi upang tumagos ang bala sa ulo ng kapatid ni Monico. Ang kaso lang, kahit alam nilang tumama yon sa nakamamatay na parte ng tao, napansin nilang hindi man lang yun bumagsak. Sa halip, patuloy lang yun sa pag-inom ng alak habang dahan-dahang namumula ang mga mata nito. Makalipas pa ang ilang minuto, tumitig si Teodor sa kinaroroonan ng mga taong yon nang nakangisi. Matapos naman niya itong gawin, agad naman siyang nagpalit ng anyo sa pamamagitan ng buhay na engkantasyon. Segundo lang dinoon ang dumaan nang bumungad sa mga nilalang ang nakakapangilabot niyang itsura. Kasabay ng pagpapalit ng anyo nito ay ang mabilis naman niyang paglaho sa kanyang kinaroroonan at sa isang kisap mata, nakaupo na siya sa likod ng mga tauhan ng kapatid niya. Pagramdam naman ng mga ito sa kanyang presensya, halos hindi na nito nagawa pang kumilos, dala na rin ng matinding takot. Nang mapagtanto naman niyang wala ng kakayahang gumalawang mga panauhin, doon na niya sinimulang pagapangin ang kanyang matatalas na mga kuko sa katawan ng mga ito. Alam niyo ang pinakayoko sa lahat ay yung pumapatay ng walang awa. Siguro kung ordinaryong tao lang ako, naging matagumpay ang misyon ninyo. Pasensya na. Malayo ko sa inyong inaasahan. Seryosong wika ni Teodor sa mga taong yon. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang walang awa naman niyang pagsakmal sa mga leeg nito. Kagaya ng ginawa nito sa kanya, hindi rin niya yon pinakitaan ng awa. Sa loob ng ilang minutong pagsakmal niya sa mga nilalang na yan, tuluyan naman niya itong nalipol. Nang masipat niyang patay na ang mga ito, doon na niya sinimulang pugutan yon ng ulo. Kaya yon ginawa ni Teodor ay para gawing panakot sa kapatid niyang inaakala niyang patay na siya. Matapos naman niya itong gawin, nagmamadali naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan ng tahanan nito. Pagdating naman niya sa entradang pinto, iniwan niya ang mga pugot na ulo kasama ng isang karatulang nagsasabing, "Todas na ang mga tauhan mo. Ikaw naman ang susunod." Pag-iwan naman niya sa mga babalang yon, kampante naman siyang umuwi sa tahanan ni Aling Maring na para bang walang nangyari. Nga pala, yung tinuluyang matanda ni Teodor, aswang din sa lugar na yon. Malapit nila itong kamag-anak kung saan yon ang nagsisilbi nilang tenga at mata sa lugar na nilisan nila. Matagal na panahon na rin silang nagtatangkang tumungo roon, subalit dahil sa pag-iwas ng mga nakatatanda sa pamilya, bigo silang gawin ito. Naniniwala rin si Teodor na walang kaide-ideya ang kapatid niya ukol sa sikreto ng kanilang pamilya. Dahil dito, alam niyang magugulat ito sa mga bagay na kanyang ginawa. Pagpasok naman niya sa loob, nadatna niya itong si Aling Maring na kumakain ng bituka ng tao. Ayon sa matanda, nasamsam niya yon sa mga labing iniwan niya sa gubat. Dagdag pa nito na dahil sa ginawa niya nagkaroon niya ng isang buwang pagkain. Nang marinig naman ni Teodor ang sinabi ng matanda,
Ngumisi lang naman yon sabay sagot dito ng, Huwag kang mag-alala, Aling Maring. Ako na mismo ang nagsasabi sa iyo. Dadami pa ang iimbak mong pagkain. Napapanahon na rin siguro para ubusin natin ang pamilya ng suwail kong kapatid. Siya lang ang ititira ko sapagkat alam kong ikatutuwa ito ng ating pamilya. Nang marinig naman yon ng matanda, humagikgik lang naman yon na parabang nababaliw. Matapos namang mailahad ni Teodor ang lahat ng kanyang plano, hinayaan lang naman niyang magsaya ang matanda. Sa pagsapit ng sumunod na araw, parang nasunog na talahib ang pagkalat ng balita ukol sa mga pugot na ulong na tagpuan ni Monico sa pamamahay nito. Nang marinig naman ni Teodor ang tungkol dito, takang-taka naman siya, gawa ng hindi pinalabas ng kapatid niya yung karatulang iniwan niya. Dahil sa pangyayaring yon, di naman niya maiwasang matuwa, gawa ng sa isip-isip niya, sinadya nitong huwag ipakita ang karatulang kanyang iniwan upang hindi siya mabulag sa lugar na kanyang tinutuluyan. Inaasahan naman niya kasing gagawin yun ng kanyang kapatid, lalo pat hindi yun ang tipo ng tao na basta-basta na lang hahayaan na makatakas ang isang taong nanakit dito at sa pamilya nito. Dumaan pa ang mga araw. Maraming panauhin ang napapansin itong si Teodor na umaaligid sa bahay ni Aling Maria. Bagaman pa iba-iba ang mga taong dumaraan, hindi naman siya gaanong nababahala dahil alam niya sa kanyang sarili na papas lang hindi naman ng matanda ang mapangahas na nagmamanman sa tahanan nito. Sa bawat gabing dumaraan noon, naging talamak na ang patayan sa kanilang lugar na siya namang nagdulot ng matinding takot para sa mga taga-baryong naninirahan ng normal. Sa loob ng isang linggong paglalaban ni Teodor at ni Monico, nagdulot yon ng matinding pinsala para sa hanay ng mga tauhan nito. Hindi naglaon nang mapansin naman ng mga kasama nito na iniisa-isa na sila ng nakatatanda nitong kapatid. Napilitan na yung kumalas mula sa puder nito. Sa isang iglap, kumonti ng kumonte ang kanyang mga tagasunod hanggang sa kalaunay ang kanang kamay na lamang niya ang natira sa kanya. Kahit alam nitong matatalo si Monico sa labang yon, hindi pa rin siya nito tinalikuran. Bukod kasi sa malaki ang utang na loob nito sa kanya, napalapit na rin yon ng husto sa kanyang mga anak. Sa pagsapit naman ng nakatakdang araw ng paniningil ni Teodor, kasama si Aling Maring, hindi na sila nagdalawang isip na dayuhin ang bahay nito. Ayon sa kanya, linggo noon ng gabi nang sinalakay nila ang bahay ng kapatid niya. Malayo pa lang pansin na nila ang hindi mabilang na mga pangontra na nilimusan nito sa mga albularyo niyang kakilala. Subalit, ang lahat ng depensang yon, unti-unting nababawasan ng lakas dahil sa napakaruming kaluluwa ni Monico. Pagpasok naman ni Teodor at ni Aling Maring sa tahanan nito, madali nilang hinawi ang mga baging ng makabuhay, kalakip ang mga asin at bawang na nakakalat sa buong lugar. Pagdating naman nila noon sa harapan ng entradang pinto, doon na nila yun sinimulang takutin. Inumpisahan nila ito ng 3 malalakas na pagkatok na sinabayan naman ng mga kakaibang pag-angil na punong-puno ng paninindak. Panay din ang ginawang pagkarit noon ng mahabang kuko ni Teodor, habang paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ng kanyang mga kapatid, kasabay ng mga kasalanan nitong naidulot sa kanilang pamilya. Ipinaliwanag niya rin dito na dahil sa kasakiman nitong ginawa, napilitan silang muling yumakap sa kadiliman.
Dagdag pa niya na ang sumpang yon ay matutuldukan sa kanila dahil doon na magtatapos ang lahat ng problema nila. Paulit-ulit niya ring inilahad dito na kagaya ng mga mahal nila sa buhay na pinatay nito noong panahon ng giyera, ganon din ang sasapitin ng kanyang pamilya. Nabanggit din ni Teodor ang parusang nalalapit ng makuha ng kanyang kapatid dahil sa mga walang kapatawarang kasalanan nito sa kanila. Matapos naman niyang mailahad ang lahat-lahat, doon na nila sinimula ng pagwasak sa pinto. Kahit gawa sa nara ang pinto ng bahay noon ni Monico, hindi yun naging mahirap para sa kanila na wasakin. Nang mapatumba na ni Aling Maring ang pintong yon, parang mamamatay tao naman itong sinalakay ang buong lugar. Lahat ng taong humarang sa dinaraanan nito, walang awa nitong pinapatay. Ultimo bata at mga matatandang hindi naman nila kapamilya, wala silang ipinakitang awa. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa ikalawang palapag, bumungad sa kanila si Monico, nakaluhod sa harapan ng hagdanan. Umiiyak din ito habang bitbit nito ang isang lumang krus. Pagsilay naman ni Teodor sa kanyang kapatid na umiiyak, unti-unti naman siyang nagpalit anyo upang hayaan itong magpaliwanag. Gayunpaman, sa kabila ng mga sasabihin sa kanya ng kapatid niya, sadyang hindi na magbabago ang desisyon niya. Makalipas pa ang ilang minuto, kampante naman siya roong lumapit sabay wika ng, Sa bawat pagsisinungaling na gagawin mo, isa sa mga anak mong mamamatay. Ngayon palang kapatid, papayuhan na kita. Maging matapat ka sa iyong salita. Sa iyo rin naman ang sisi sa bandang huli. Nang marinig naman ni Monico ang kanyang sinabi, doon na yun nagpaliwanag ukol sa dahilan nito kung bakit niya nagawa ang ganoong bagay. Ayon sa kanya, aminado siyang nasilaw lang siya sa mga panlupang kayamanan. Matagal na rin niya yung pinagsisihan at ilang beses na rin siyang humanap ng paraan para maibalik sa lugar nila ang mga lumayas niyang kamag-anak. Ang kaso lang, nang marinig yon ni Aling Maring, sinigawan siya nito na sinungaling. Nang marinig naman ni Teodor ang naging reaksyon ng matanda, agad naman niya itong inutusan na kunin ang panganay nitong anak para kitilan ng buhay. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, dali-dali naman yung pumasok sa silid at sa paglabas nito, hawak-hawak na nito ang panganay na anak ni Monico. Pagpaluhod naman dito ng matanda sa kanyang harapan, agad naman niya yung inundaya ng saksak sa likod na mabilis na tumagos sa dibdib nito kung saan naroon ang kanyang puso. Dahil sa tindi ng pinsalang yon, bago pa man yun bitawan ng matanda, nawalan na yon ng hininga. Pagsilay naman ni Monico sa pagkamatay ng anak niya, halos mamatay-matay naman yun sa kakaiyak. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman itong uubusin ng kapatid niya ang kanyang pamilya, hindi na rin yun nagdalawang isip na lumaban. Pagsugod naman ito sa kanila, agad naman yung binalian ng balikat ni Teodor, sabay subasob ng ulo nito sa lupa. Nagtangka pa yung magpumiglas pero dahil sa malabakal niyang lakas, wala na rin yung nagawa. Hindi naglaon dahil na rin sa katigasan ng ulo ng kapatid niya. Sabay-sabay na niyang ipinapatay kay Aling Maring ang lahat ng mga anak nito. Matapos naman nila itong gawin, sapilitan naman nilang kinaladkad si Monico papalabas ng bahay. Segundo pa ang dumaan, tuluyan na nilang nilisan ang lugar na yon. Dahil sa bilis ng paglipad ni Teodor, madali yung nakabalik sa lugar kung saan naninirahan ang kanilang mga kadugo.
Sa paglipas pa ng mga araw, sinasabing inalipin si Monico sa lugar na yon hanggang sa yon ay mamatay. Nang makuha na rin ni Teodoro ang hustisyang pinakaasam-asam nila, nagdesisyon na yung tuldukan ng dugo ng aswang na nananalaytay sa kanilang angkan. Ngayong pangkasalukuyan, kahit matagal nang wala sa mundo itong si Teodoro, hindi pa rin nalimot-limot ng kanyang mga supling ang ginawa niyang pagpaslang sa ganid niyang kapatid. At lahat yon ay naging posible dahil lang sa pagtulong sa kanya ni Aling Maring. Okay. Opinyon ko sa kwento. Napakasimple lang ng lesson sa kwento na to, di ba? Huwag tayo masyadong maging greedy. Huwag rin tayo masyadong maging ganid. Okay pa, sana maintindihan ko pa eh. Pero masama pa rin ha. Huwag niyo akong pakinggan ng mali sa sasabihin ko. Kung ginawa yun ni Monico sa hindi niya kamag-anak, medyo maiintindihan ko pa. Pero di ko sinasabi na tama, okay? Maiintindihan ko pa. Pero ang masakit dito, ginawa niya sa mga kamag-anak niya. Diba kahit sino naman talaga magagalit eh, palalayasin ka sa lugar. Sasakupin mo yung buong teritoryo na halos puro mga kamag-anak mo yung nakatira. Diba, ending tuloy, kinatay siya ng sarili niyang kapatid at ng isa sa mga kamag-anak niya na si Aling Maring. Ang pinagtataka ko lang, hindi niya napali si Aling Maring, no? Bakit kaya? Di kaya alam din ni Monico na may lahi tong aswang. Pwedeng ganun kasi nasa bloodline nila yung pagiging aswang. Pero itong si Monico, hindi ko alam kung bakit hindi siya aswang. Kasi yung kuya niya aswang, malinaw naman. So, pwedeng minana ng kuya niya yung bertud ng tatay nila. Pwedeng ganun. O nagpa-convert to para maging isang aswang. Tapos tsaka siya binalikan. Pwedeng ganun, di ba? Pero overall, nakakalungkot tong kwento na to. Kasi pangit magkaroon ng kamag-anak talaga na ganid. Tapos yun nga, ito pa mismo yung magpapaalis sa'yo para lang sa pangsariling interes. Overall, malungkot yung kwento para sa akin. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.